Handa umanong umabot sa International Criminal Police Organization o Interpol ang kampo ng beauty queen at actress na si Michelle D laban sa social media personality na si Sian Gasa sakaling umusad sa korte ang kasong isinampa nito. Ito ang kinumpirma ng legal counsel ni Michelle na si Attorney Maggie Guarduque matapos ang kanilang pagpunta sa NBI, partikular sa Cybercrime Division upang magsumite ng supplemental affidavit kaugnay ng naunang cyber libel complaint laban kay Gasa. Sa isang interview, ipinaliwanag ni Attorney Guarduque na kung sakaling maglabas ang korte ng warrant of arrest at nasa ibang bansa si Gasa, maaari silang mag-apply ng Interpol Red Notice sa pamamagitan ng mga law enforcement agency ng Pilipinas. Ang Red Notice ay isang kahilingan sa mga bansang kasapi ng Interpol na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang individual na may kinakaharap na kaso habang hinihintay ang posibleng extradition. Ayon sa ulat, kasalukuyang nasa Thailand si Gasa dahil sa kanyang negosyo. Kung mapapatunayan sa korte ang mga alegasyon at mag-issue ng warrant, maaari umanong ipaabot sa Interpol ang kahilingan upang maaresto siya kahit wala siya sa Pilipinas. Dagdag pa ng kampo ni Michelle, hindi lamang umano isang kaso ang kinakaharap ni Gasa. Binanggit din na mayroon daw itong pending warrant of arrest at alias warrant kaugnay ng syndicated estafa. Bagay na maaari umanong magsilbing basehan upang maisalalim sa Red Notice. Sa ngayon, naghihintay ang kampo ni Michelle sa susunod na aksyon ng korte kaugnay ng cyber libel complaint. Kapag bumabot ito sa puntong maglalabas ng warrant of arrest, saka pa lamang nila formal na ipoproseso ang aplikasyon para sa Red Notice sa pamamagitan ng mga otoridad ng Pilipinas. Samantala, nagbigay ng paliwanag ang social media personality na si Sian sa pamamagitan ng isang educational post sa kanyang social media, kasunod ng mga usapin hinggil sa posibilidad na pagkuha ng Interpol Red Notice laban sa kanya. Sa kanyang post, iginiit ni Gasa na hindi otomatikong naibibigay ang Red Notice ng International Crime Police Organization sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y pinsala sa pampublikong pondo o katiwalaan sa gobyerno. Ayon sa kanya, mas prioridad umano sa Red Notice sa mga mabibigat na krimen gaya ng murder, human trafficking at terorismo. Ipinaliwanag din niya na kinakailangan pa umanong patunayan ng mga otoridad kabilang ang NBI ang matibay na basihan bago maaprubahan ang ganitong kahilingan sa international level. Binalikan din ni Gasa ang kanyang ring kaso noong 2018 kung saan nahatulan siya ng anti-bouncing checks law. Ayon sa kanya, ang pag-i-issue ng unfunded checks ay hindi kabilang sa mga krimeng karaniwang pinagbabatayan ng paglalabas ng Red Notice. Gid niya, hindi umano ito patunay ng failed justice system at hindi rin dapat sisihin ng NBI sa kawalan ng Red Notice kaugnay ng mga kanyang kaso. Dagdag pa ni Gasa, maging ang mga kasong defamation, libel o cyber libel ay hindi rin umano saklaw na mga krimeng maaaring basehan ng Red Notice. Sa huli, nanawagan siya sa publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa mga nababasa o napapanood sa social media. Hinikayat din niya ang netizens na huwag agad husgahan ang mga ahensya ng gobyerno kung walang sapat na kaalaman sa legal na proseso. Educational post. Para po sa mga nagsasabi na walang kwenta ang ating justice system, pati na yung netizens na bumabatiko sa NBI dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli si Saldico. Ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon ang technicalities sa usaping ito. Makalipas ang ilang buwan hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas ang Red Notice ni Saldico mula sa Interpol because offenses related to causing damage to public funds or government corruption is not an automatic criteria para ma-issuehan ka ng Red Notice. Hindi gaya ng murder, human trafficking o terorismo. Kailangan pang patunayan ng NBI sa Interpol na talagang nakadispalko ng pondo at personal na nakinabang si Saldico. Ito ay isang mahaba at madugong proseso. With regards to Christian Albert Gasa, Sian was convicted last June 2018 sa kasong 11 counts of violation of Batas Pambansa 22 or Anti-Bouncing Check Law. Nag-issue siya ng 11 na cheque tapos tumalbog lahat.
Nagkataon naman na issuing of unfunded check is a crime na masyadong mababaw at hindi pwedeng issuehan ng red notice. This is not about a failed justice system. Hindi ito kasalanan ng NBI. Same thing with defamation, libel o cyber libel case na hindi rin pasok sa criteria para ma-issuehan ng red notice ng isang tao. Huwag ho sana natin agad husgahan ng NBI kung tayo ay walang sapat na kaalaman. Huwag din po tayo masyadong gullible para paniwalaan lahat ng ating nababasa o napapanood sa social media. Tayo po ay maging mapanuri sa lahat ng pagkakataon at huwag magpadala sa silakbo ng damdamin para hindi po tayo matawag na aanga-anga ng ating mga kakilala. Nothing will happen with the case Michelle D filed against Sian Gasa, especially Sian Gasa isn't in the country to receive the demand letter. That's why Gasa is so confident posting gossip and slander. Gasa is a basically TNT, tago ng tago, hiding in countries that don't have an extradition treaty with the Philippines, and the government won't waste time and resources to arrest Gasa. Unless Michelle D has strong connections, there's a chance something might happen with the case she filed against Gasa. And if Michelle D's connections are on the same level as Wilbur Tolentino, Jave Benitez, and Atong Ang, Gasa also slandered them, but he suddenly deleted his post out of fear that they'd come after him. I applaud Michelle D for filing a cyber libel kay Sian Gasa because he deserves a jail time. Ang tanong, mahuhuli ba yan considering nasa Thailand yan? Kaya malakas ang loob ni Sian Gasa na marira kahit anong ikaso sa kanya, hindi siya mahuhuli dahil wala siya dito sa Pilipinas. Tsaka hindi pag-aaksaya ng government resources yang si Gasa para hulihin lang siya.